Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Nakahukay ng 2 vintage bomb sa compound ng National Museum of the Philippines sa Maynila. Sabi ng mga otoridad, mabuti nila ang hindi gaanong malakas ang pagkakatama ng backhoe sa bomba. May unang balita si Nico Wahe. Kuha yan ang pag-inspeksyon ng miyembro ng District EOD K9 Unit ng Manila Police sa isa sa 2 sinaunang bomba na nahukay sa National Museum Complex kagabi. Maingat ang paghawak sa bomba para hindi ito aksidenteng sumabog. Ayon sa DECO MPD, tinatambakan daw ng lupa ang isang bahagi ng National Museum Complex nang makita ang 2 unexploded ordnance. Bali, nung ayos ng complex sa ground, na tamaan ng backhoe operator, si Mr. Gara. So yun, na-protrude yung mga item na to, yung EXO na to. So doon tinawag niya kaagad sa kanyang chief security. Isang 75mm high explosive projectile at isang 27mm cartridge ang natagpuan. Pareho itong mga bala ng kanyon na gamit noong World War II. Posibleng nasama raw ito sa hinukay na panambak na lupa na galing din sa loob ng National Museum Complex. Makikitang na-UP ang 27mm cartridge matapos matamaan ng backhoe. Buti na lang daw at hindi ito sumabog. Mas delikado raw kung ang 75mm ang aksidenteng natamaan. Actually, swerte pa rin. Hindi siya yung tinamaan ng backhoe, yung isang bala. Actually, pag tinamaan yan, kaya siya sabog sa primer niya dito sa likod. It could trigger. Pag sumabog ito, it has 30 to 50 casualty range. Bukod sa 2 yan, 3 pang sinaunang bomba ang nirespondihan ng DECO ngayong buwan ng Hunyo. 2 81mm mortar illumination na natagpuan din sa compound ng National Museum at isang 120mm projectile HE o high explosive na natagpuan naman sa area ng Tondo. Ito ang unang balita, Nico Wahe, para sa GMA Integrated News. Magdamagan ng pila sa isang Kadiwa store sa Quezon City kahit mamayang alas 8 ng umaga pa ang bukas nito. Ang habol ng mga mamimili makauna sa pagbili ng murang bigas. At live mula sa Quezon City, may unang balita. Live si James Agustin. James? Gang, good morning. 25 pesos per kilo na bigas. Yan yung pinipilahan po ng ilan nating mga kababayan sa Kadiwa Store. Dito yan sa tanggapan ng Department of Agriculture sa Quezon City. Yung ibang igan ay dito na nagpalipas sa magdamag para daw mauna sa pila. Kanya-kanya ng latag sa labas ng tanggapan ng Department of Agriculture sa Quezon City ang mga nais makabili ng 25 pesos per kilo na bigas sa Kadiwa Store. Ang iba kagabi pa nandito para lang mauna sa pila. May ilan naman na naglagay ng bato at mga upuan para hindi masingitan. Ang nasa unahan nga ng pila, isang monoblock chair ang ikinadena at nilagyan ng padlock. Para medyo malapit-lapit kami sa pila kasi kung masyado wala na kami maabutan. Hindi na kami makakakuha ng bigas. 1 to 50 lang kinukuha. 1 to 50. Pagkatapos yun, wala na. Peso per aga ho yun? Yes. Kung mayroon lang akong kasama, alauna, dito na ako. Nagsimula raw na magpalipas sa magdamag ang mga pumipila nang mabalita ang posibleng hanggang Biyernes na lang may mabibiling murang bigas. Si Aling Susan alas 2 pa na madaling araw nakapila. Konting sakripisyo raw para makaabot siya sa murang bigas. 3 beses kada linggo siya namimili sa Kadiwa Store. Yun ang pinakamurang bigas ngayon eh. Kaya mahalagang makakuha kami kasi marami kami sa bahay. 4 yung anak ko. May apo pa ako. Nagtsatsaga rin sa pila ang senior citizen na si Aling Trinidad. Mahalagang mahalaga, lalo senior na kami. Ilan ang pinapakain ko, ilan ang kasama ko sa bahay. Kaysa bibili kami dyan, 1 kilo kulang ng 1 araw. Ito, 25. Yung 4 na kilo, 100 lang. Si Aling Nolita kahit hindi na kailangan pumila dahil PWD siya, maaga rin nagpunta dahil baka raw maubusan siya ng murang bigas. Maaba na po. Kaya pinupuntahan ko na dito.
Nakakatipid po kami tapos mahirap ang buhay. Ang DA nakikipag-usap na raw sa ilang kooperatiba sa Nueva Ecija, Tarlac at Cordillera para tuloy-tuloy ang supply ng murang bigas. Kami po ay patuloy na nakikipag-usap sa kanila para sana mapagpatuloy nila yung pagbenta ng 25 pesos at sila rin po sana yung ating ima-market linkage sa mga lokal na pamahalaan na gusto magkaroon ng 25 pesos na bigas sa mga wet market within their jurisdiction. Samantala, Igan, marami-rami na yung mga nakapila dito sa labas ng Kadiwa Store. At ang sinasabi sa atin ng mga nakapila, alas 8 ng umaga pang araw, karaniwan nagsisimula yung bentahan, may cut-off po yan. Kada araw ay nasa 50 lang daw yung nakakabili. At yung pumipila naman dyan, ang pinagbibigyan kapag kayo bibili po ng murang bigas, hanggang 4 na kilo lamang o 100 pesos na halaga ng bigas yung maaari nyong mabili dito sa partikular na Kadiwa na store na ito sa Quezon City. Yan ang unang balita. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Tinawag na akbayan party list na terrible appointment ang pagkakatalaga kay Atty. Larry Gadon bilang Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Ay sa Presidente na akbayan na si Rafaela David, rock bottom ito ng political appointments. Wala pang pahayag tungkol dito si Gadon. Sa anunsyo ng Malacanang kahapon, magiging malaking tulong daw ang legal expertise si Gadon sa pagbuo sa mga polisiya sa pagsugpo sa kahirapan at papaunlad sa kondisyon ng vulnerable sector. Tuluyan na raw nalinis ang oil spill sa dagat ng Oriental Mindoro kung saan lumubog ang MT Princess Empress. Sa Don Marcelino, Davao Occidental naman, naharap sa reklamo ang 3 pulis na nagpahid umano ng sili sa ari ng isang menor de edad. Narito ang unang balita. Sinampahan na ng reklamong child abuse ang 3 pulis corporal na namahid umano ng sili sa ari ng 17 anyos na binatilyo sa Don Marcelino, Davao Occidental. Positibong namukha ng biktima ang mga pulis nang iharap sa kanya. Noong nakaraang linggo, manghihingi sana ng tulong ang binatilyo sa mga pulis sa checkpoint dahil umano sa banta ng pambubugbog mula sa kanyang ama. Pero imbes na tulungan, ipinasok daw ang minor de edad sa isang kwarto kung saan siya umano inabuso at pinahiran ng sili ang ari. Nasa kustodiya pa rin ng Municipal Social Welfare and Development Office ang biktima. Hindi muna pinangalanan ng 3 pulis habang nagsasagawa ng preliminary investigation. Nasa 36 na minor de edad ang umunoy na lason matapos kumain ng galunggong sa isang shelter for abused children sa Cebu City. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, isinugod sa ospital ang 28 sa kanila matapos mananghalian. Nasa mabuti na silang kalagayan ngayon. Ayon sa DSWD, posibleng na-contaminate ang galunggong dahil sa hindi maayos na storage. Formal nang idineklara ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor na wala ng oil spill sa lugar kung saan lumubog ang MT Princess Empress. Inalis na rin ang ban sa pangingisda at mga water sports activities sa mga bayan ng Nauhan at Pinamalayan. Mananatili pa rin naman ang fishing ban sa bayan ng Pola na pinaka-naapektuhan ng oil spill. Mahigit 100 araw isinagawa ang clearing operation sa dagat ng Oriental Mindoro matapos tumagas ang langis mula sa MT Princess Empress noong Pebrero. Ito ang unang balita, Nico Wahe, para sa GMA Integrated News. Bubuo ang Department of Health ng isang advisory council na tatalakay sa mga problemang kinakaharap ng mga nurse sa bansa. So that we can make them address na all these issues, not only the exam, but also yung sinasabi niya, life-work balance, other reasons to motivate them to stay and fight the brain drain of Filipino nurses to other countries. Tututukan din daw ng council ang issue sa kakulangan ng sahod at mga benepisyo na isa sa mga dahilan kung bakit nag-a-abroad ang mga nurse. Parte ng bubuing konseho ang mga kinatawan mula sa nursing associations, board of nursing at stakeholders mula sa public at private sector. Pamumunuan ito ng isang chief nursing officer. Natuwa naman ang Philippine Nurse Association at Filipino Nurses United sa hakbang na ito ng DOH. Sa ngayon, target din ng DOH sa madagdagan ng licensed nurses sa bansa para mapunan ang mahigit 4,000 bakante sa government hospitals.
Kasabay ng Pride Month, inilunsad ng Quezon City ang Right to Care Card para sa mga residente nilang miyembro ng LGBTQIA+ community. Kauna-unahan ito sa bansa. Sa Right to Care Card, magkakaroon ng karapatan ng LGBTQ couple na magdesisyon sa usaping medikal, gaya ng pagpapa-ospital, pagpapa-opera o anumang medical concerns ng kanilang partner. Gagawin ito sa pamamagitan ng Special Power of Attorney. May karapatan na rin sila sa pagproseso ng anumang dokumento. Sa ngayon kasi, tanging legal na asawa o kaanak ng pasyente ang maaaring magdesisyon tungkol dito. Una itong ipatutupad sa Novaliches District Hospital, Rosario Maclang Bautista General Hospital at Quezon City General Hospital. Ang mga interesado, pumunta lang sa Quezon City Gender and Development Office para lumagda sa mga kaukulang dokumento. Dahil isa raw ang Pilipinas sa mga pinaka-vulnerable sa climate change, binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangangalaga sa ating mga kagubatan. Pati mga siklista nakiisa rin sa pagtatanim at pagpaparami ng mga puno. Ito ang aking unang balita. Kahit inulan, tuloy ang bike, hike, plant project ng DENR sa Ilagan, Isabela. Bit-bit nga ng mga siklista ang mga pananim na native trees, gaya ng nara, mahogany, acacia, ipil, melina, at iba pa bilang pagdiriwang sa Philippine Arbor Day. Magandang panahon na nakisama siya ng ulan. Extended ang pagdiriwang sa simbolikong pagtatanim naman ng Pangulo kasabay ng ika-160 at 60 anibersaryo ng Philippine Forestry Service at Philippine Environment Month. It is possible for us to treat the needs of the earth at the same level of importance as our own needs. Our role as custodian of Mother Earth holds much value, especially when united in terms of purpose and of direction. Ayon kay Pangulong Marcos, napakahalaga raw na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng malalim na kamalayan sa pag-iingat sa ating kalikasan para matugunan din ang banta ng nagbabagong klima. Filipinos are the most vulnerable to climate change. And what is the answer to this problem? The answer to this problem is our forest land. Today, the task of conservation and protection continues in the hands of 100 men and women of the Corps Forest Management Bureau, our forest rangers, who in some cases cover between 2,000 to 4,000 hectares. Galaw-galaw mga kapuso para lumakas ang pangangatawan. Mabisang panlaban daw ito sa sakit. Ano-ano na nga ba ang mga sakit na karaniwang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino? Live mula sa Maynila, may unang balita si Nico Wahe. Nico! Igan, magandang umaga. Sakit sa puso pa rin ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng maraming Pilipino noong nakaraang taon. Aware naman dyan ang ating mga kababayan, kaya marami rin sa kanila ang sinusubukang maging malusog palagi. Isang buwang walang patid nang nagja-jogging dito sa Quirino Grandstand ang 40 anyos na si Alejandro. 6-1 daw ang teknik niya. 6 days exercise, 1 day rest. Kaya ang resulta, 7 kilo na ang nabawas sa kanya. Sa ganitong paraan daw, mas napapanatili niya ang magandang kalusugan, lalo na't isa siyang security officer. Yes, oo, malaking tulong to kasi nakapababa kasi ng blood pressure yung jogging. Kapag detox tayo ng katawan natin, dumi sa katawan. Tuloy-tuloy na to actually, tuloy-tuloy. Gusto kong ituloy-tuloy hanggang sa masustain ko yung health ko. Ang 54 anyos namang si Gerardo, first time na mag-jogging. Naisip ko lang po para mapawisan din para sa edad natin ganito. Advice din ng mga kaedad ko, sabi na kailangan natin mag-exercise para maging malakas, ganoon. May diabetes daw siya kaya kailangan niya talaga ang ehersisyo. Bukod dyan, masustansyang pagkain din ang kanyang kinakain. Maintain din gulay-gulay at saka isda lang. Ang mga ganitong araw-araw na ehersisyo makatutulong para mas may panlaban ng katawan sa mga sakit. Sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority, nangunguna pa rin ang sakit sa puso bilang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng maraming Pilipino noong 2022. Halos 120,000 ang namatay dahil dyan. Pumapangalawa ang neoplasm o tumor kung saan mahigit 66,000 ang namatay. Mahigit 66,000 din ang namatay dahil sa cerebrovascular diseases gaya ng stroke at aneurysm.
Diabetes naman ang ika-4 na sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Mahigit 41,000 ang namatay dahil dyan. Igan, palaging payo ng doktor na magpatingin sakaling may kakaibang nararamdaman sa katawan. Mainam pa rin ang katagang prevention is better than cure. Live mula rito sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Sino ang Voltes 5 member na singer pa? Yan ang emotional ending song ng series na may pamagat ni Chichiwo Moto Mete. Napakinggan ito kagabi at kinanta ni Matt Lozano aka Big Bird. Unang kinantayan ni Japanese singer Ichiro Mizuki sa anime. Feeling nostalgic ang Voltes 5 fans at sakto rin ang kanta sa Monday episode dahil ni-reveal na buhay pa si Hrothgar na ama ng magkakapatid na Armstrong at ginagampanan ni Dennis Trillo. Mula sa kanilang fresh victory laban kay Beast Fighter Bombos, paano kaya paghahandaan ng Voltes team ang kanilang panibagong kalaban? Abangan ang mga susunod na eksena sa Voltes 5 Legacy gabi-gabi pagkatapos ng 24 oras. Samantalang sa Fast Talk with Boy Abunda naman, itinanggi ni Richie Rivero na si Councilor Leren May Bautista ang dahilan ng kanilang breakup ni Andrea Brillantes. Si Leren Bautista, siya ba ang sinasabing third party, Richie? Tito Boy, wala pong kinalaman dito si Councilor Leren. Naging matunog ang pangalan ni Leren sa hiwalayang Richie Andrea dahil nakasama ng dating beauty queen si Richie sa isang birthday outreach program. Paliwanag ni Richie, nood lang sila nakita ni Leren dahil may common friend sila. Wala raw silang relasyon at hindi siya nanliligaw sa dating beauty queen. Itinanggi rin ni Richie na may gay boyfriend siya. Sinagot din ni Richie ang tanong kung ginamit lang ba niya si Andrea. Kung ginamit ko po siya, kasi marami naman pong offers yung ABS-CBN na sit-down interviews with her, shows with her. And simula po nung naging kami, never po ako yes. Lahat po nag-beg off ako. Kasi ayoko rin naman pong parang i-connect yung trabaho sa personal relationship ko. Mapapanood ang ikalawang bahagi ng interview kay Richie mamaya. Sa ngayon, wala pang pahayag sina Andrea at Leren tungkol sa panayam kay Richie. Ito po, tagumpay ang first ever Olympic Esports Series na ginanap sa Singapore. Mahigit po 130 participants mula sa 60 bansa ang naglaban-laban sa 10 esports events sa loob ng isang linggo. Kabilang dyan ang cycling, dancing, shooting, sailing, tennis, taekwondo at marami pang iba. Ayon sa mga organizers, bukod sa gender equality, target din ng Olympic Esports Series na maaabot ang new generation. Sabi po nila, ang paggamit ng technology ay malaking bagay para mahikayat ang mga kabataan sa mga buong mundo na sumali po sila sa esports. Nanalo po ang Pinoy kickboxer na si Jethro Saba sa World Kickboxing Tournament sa Indonesia. Hindi lang isa kundi 2 gold medal ang nakuha ni Jethro na taga Camarines Sur siya. Ang panalo ni Jethro ay nagsisilbing qualifying stage para maging professional fighter siya. Kwento po ni Jethro, bata pa lang ay mahilig na siya sa martial arts. Bukod sa kickboxing, mahilig din daw siya sa wushu, taekwondo, karate at mixed martial arts. Payo niya sa mga nangangarap na magtagumpay sa sports, huwag mawala ng pag-asa. Congratulations, Jethro! 1,600,000 na ang Muslim pilgrims ang nasa Mecca, Saudi Arabia para sa Hajj. Nagsagawa ng ilang pilgrim ng tawaf o ang paglalakad ng paikot sa Holy Kaaba. Sa gitna ng Grand Mosque, ito ang unang ritual ng Hajj. Naglagay ng green barrier sa mga otoridad sa labas ng mosque para maiwasan ng stampede. Inilaan din ang operasyon ng isang metro line sa Mecca para sa pagbiyahe ng mga pilgrims sa iba't ibang holy site. Layo nitong mabawasan ang dagsa ng tao sa mga ruta ng pilgrimage. Ngayong araw nagsimula ng Hajj pilgrimage at matatapos sa Sabado. Itinanggi ng mga miyembro ng Senate Majority na may namumuong coup laban kay Senate President Juan Miguel Zubiri. May unang balita si Mab Gonzales.
Maging si Senador Jinggoy Estrada, narinig daw ang mga alingas-ngas tungkol sa mga pagkilos para palitan si Senate President Mig Zubiri at ang nakarating sa kanya, siya raw ang ihahalili kay Zubiri. Pero ngayon pa lang, mariin na itong pinabulaanan ni Estrada. May mga nagmamarites sa akin. Sir, kapwa niyo senador yung nagsabi. Ha? Kapwa niyo senador. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yun. Na ako raw ang papalit, wala raw katotohanan yan. Pero pati ako nagugulat ako sa mga ganong klaseng chismis. There is no truth to that. I deny that. Walang kumakausap sa akin at wala rin akong kinakausap. Si Senador Loren Legarda tinanong din tungkol sa usap-usapang posible raw siyang pumalit kay Zubiri. Sabi niya, wala raw nag-aalok sa kanya na maging Senate President at kung meron, hindi naman daw niya ito tatanggapin. Si Legarda ang pangalawa sa pinakamataas na leader ng Senado bilang Senate President pro tempore. Why would you fix something that's not broken? Yeah. Ano yung saying? Why fix something if it ain't broke? Itinanggi rin ng ibang majority senators na papalitan si Zubiri. Sabi ni Senador Amy Marcos, walang nakarating sa kanyang ganitong usapan at hindi rin naman niya susuportahan. Ang dami raw trabaho kaya tigilan na ang intriga. Tingin ni Senador JV Ejercito, sa ipinapakita raw na performance ni Zubiri, walang susubok agawin ang Senate presidency. Ayon naman kay Senador Bong Revilla, hindi raw yun mangyayari dahil bagamat may ilang issue sa Senado, nalulutas naman daw agad ito. Dagdag ni Senador Nancy Binay, masaya raw sila sa pamumuno ni SP Zubiri at tiwala sa kanya ang mga senador. Paliwanag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, epektibong leader daw si Zubiri dahil isinasaalang-alang niya ang mga suwestyon, ideya at komento ng mga senador. Hindi rin naniniwalang mapapalitan si Zubiri dahil professional at consultative daw ang style ng pamumuno nito ayon kay Senador Sonny Angara. Dinipensahan naman ni Senador Robin Padilla si Zubiri sa mga punang masyado itong mabait kaya nawawalan na ng proper decorum sa Senado. Diplomatic niya na tao. Pero pag kami-kami lang, nandun talaga yung lumalabas yung pagka-maestro, pagka-lakan, pagka-martial artist sa plenaryo. Meron siyang gustong i-project na image na diplomatic siya sa lahat. Pero pag kami, tigas yun. Ayon kay Senador Bongo, nagtitiwala at sinusuportahan daw niya ang kasalukuyang liderato sa Senado. Sabi naman ni Senador Francis Tolentino, unnecessary distraction ito. Hinihinga namin ng pahayag ang iba pang senador sa mayorya. No comment naman daw sa usaping ito si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Nang tanungin ko si Senate President Mig Zubiri kung may nakarating sa kanyang impormasyon na posible siyang mapalitan sa pwesto, sabi ni Zubiri, maglilingkod siya bilang leader ng Senado habang nasa kanya pa ang suporta ng mga kasamahan niya. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Nanawagan sa Bangko Sentral ng Pilipinas at Securities and Exchange Commission si Senador Sherwin Gatchalian na maging proactive laban sa mga online lending app na umano'y nang haharas ng kanilang mga kliyente. Yan at iba pang issue sa ating panayam kay Senador Sherwin Gatchalian. Magandang umaga po, Senador. Si Mariz Umali po ito at live po tayo sa unang balita. Magandang umaga, Mariz. Good morning sa ating mga televiewers. Una po sa lahat, tingin niyo po ano ang dapat gawin ng BSP at SEC o SEC laban sa ilang online lending app para maging proactive ito? Napakahalaga yung pagiging proactive dahil itong mga online lending apps, napakabilis yung kanilang pagbabago. Natatandaan ko, Maris, nung una, mga 5-6 years ago, ang mga lending activities via text. Magte-text sa'yo, tatawag at uutang ka. Ngayon, ang kaibahan, via application na. Magte-text sa'yo, ida-download mo yung app at pwede kang umutang. Ang nakakatakot dito na tuklasan namin sa mga interviews namin na yung application, pag dinownload mo at in-approve mo, lahat ng contacts mo makukuha nila. Lahat ng mga messages mo makukuha nila. Alam rin nila kung saan ka pumupunta dahil may GPS yung ating phone. So nakakatakot ngayon itong mga online apps dahil kaya na nila tingnan yung impormasyon sa loob ng telepono mo. So ang punto ko dito, ang BSP, lalo ng SEC, dahil ang SEC ang may saklaw sa mga lending companies, ay maging proactive. Yung mga ganitong teknolohiya, dapat alam nila at mag-issue sila ng babala sa publiko para hindi mag-download ng mga ganitong online apps.
Alright, Senador, ang Senado po, ano ang planong gawin sa mga napapaulat na nanghaharas umano ng mga kliyente nila? Meron na tayong dalawang batas, no? Isa yung Lending Companies Regulation Act, kung saan itong batas na ito ay nagbibigay ng regulasyon sa lahat ng mga nagpapautang. So ang ibig sabihin nito, lahat ng gusto magpautang dapat una-una magparehistro sa SEC at pangalawa, mag-submit ng mga dokumento kung ano ba yung kanilang aktibidad. Meron rin tayo yung Financial Consumer Protection Act kung saan yung mga financial consumer, no, tulad ng mga nangungutang o nagdedeposito, binibigyan rin ng protection. So may dalawang batas na tayo at gusto nating paigtingin pa itong dalawang batas para maproteksyonan ng ating mga financial consumers. Alright. Senador, ukol naman po sa paggamit ng mother tongue sa mga paaralan. Kayo po ay nagpahayag ng pagkabahala dahil less than 10% ng mga eskwelahan sa buong bansa ay sinabi nyo ay talagang yun lang yung handa para gumamit ng mother tongue. Dapat na po bang alisin ito at ano pong tingin nyo rito? Ito ay galing sa pag-aaral ng PIDS. Dahil yung mother tongue, yung paggamit ng mother tongue, dalawang bagay yan, no? Isa yung mother tongue as subject, yung isa is mother tongue as medium of instruction, yung paggamit ng pagtuturo. At natuklasan namin na sa paggamit ng pagtuturo, kailangan ng 4 na minimum requirements. Isa na dito yung libro, yung big books, or small books, ang tawag nila, mga dictionary. At natuklasan namin na less than 10%, 9% to be exact, na mga eskwelahan na mayroong mga kagamitan para gamitin ang mother tongue sa pagtuturo. Kaya nakakabahala to dahil kung wala silang kagamitan, hindi nila magagamit ang mother tongue. So patuloy pa, Maris, yung aming pagdinig dahil nga napakakomplikado itong paksa na ito at magre-reserba muna kami ng rekomendasyon hanggang patapos yung aming pagdinig. Alright, kasi Senador, sinasabi po ni DepEd Education Program Specialist Chief Dr. Rosalina Villaneza, yung mother tongue daw po ang pinaka-naiintindihan ng mga estudyante, kaya ito ang dapat gamitin. Sa tingin niyo po ba, dapat mas magkaroon na lang ng maraming mga libro para magamit nila? Sapat na po ba ito kung sakasakali? Maris, hindi accurate yung sinabi ni Dr. Rose, no? Dahil kung titignan natin yung statistika, ang sabi ng Summer Institute of Languages, meron tayong 184 languages sa bansa. Ang sabi ng PSA, dahil sa survey nila at sa census, meron tayong 240 plus languages sa buong bansa. Ang official ng KWF, no, Commission ng Wikang Filipino, is 130. Pero ang tinuturo ng DepEd ay 19. So, ang ibig sabihin, may mga bata silang ginagamit yung 19 languages, pero hindi naman yun ang mother tongue ng bata. Kaya hindi natin masasabi na naintindihan nila dahil hindi pasok sa 19 yung ibang lengguwahe ng mga bata. Senador, sa Senate leadership naman po, dinenay na ng ilang mga senador. Pero may namumuo nga ba talagang coup at balak ba talagang palitan si Senate President Juan Miguel Zubiri? Kayo po ba nakausap na tungkol dito? Sasabihin ko na ng diretsuhan sa iyo, Maris, walang ganyan na pag-uusap, walang ganyan na intensyon, at wala, kahit nahaka-haka, wala. No? Wala talagang, personally, wala akong naririnig na pagpapalit ng liderato dahil sa mga kausap ko sa kasamahan natin, happy sila at satisfied sa liderato ng ating Senate President. Lalong-lalo na napakadaming natapos na mga komplikadong batas. For example, yung RCEP natapos natin, yung Maharlika Bill natapos natin, na-extend natin yung estate tax ng ating mga taxpayer. So makikita natin maraming mga batas na komplikado na natapos ng Senado, na isulong at natapos ng Senado dahil sa liderato ng ating Senate President Miguel Zubiri. May impormasyon po kaya kayo kung saan galing itong mga isyong ito ng pagpapalit ng liderato? Ako wala akong impormasyon no. Actually narinig ko lang yan sa inyo, no, sa mga friends from the media natin, pero sa aming kasamahan walang ganyan na pangungusap. Alright, huli na lang po, Senador. May update po ba kayo kung nasa na yung kopya ng panukalang Maharlika Investment Fund matapos pirmahan ni Senate President Zubiri? Kasi hindi pa po raw ito nakakarating sa Malacanang. Actually, ang normal process yan. For example, Marista, kasi nakita ko na ito, no? Pagtapos i-transmit ng Senado sa Palasyo, pinag-aaralan mabuti yun ng team ng ating Pangulo. So, for example, yung Maharlika Fund, ako sigurado ako pupunta yan sa Department of Finance, sa Bangko Sentral ng Pilipinas,
economic team ng ating Pangulo para pag-aralan mabuti. Ngayon, kung may rekomendasyon na ang economic team na permahan ng Pangulo yan. So, nasa proseso ngayon sila ng pagre-review para sigurado na yung pepermahan ng ating Pangulo ay legal at makakatulong sa ating bansa. Alright, maraming salamat, Senador Sherwin Gatchalian, sa impormasyong binigay niyo po sa amin at sa inyo pong panahon. Maraming salamat, Maris. Thank you. Alam mga kapuso, makapigil hininga at nakamamangha ang nakuna ng isang drone sa Bondi Beach sa Sydney, Australia. Naispatan doon ang isang humpback whale na tila sinusundan ng isang nagkakayak. Sa hindi kalayuan, may taong lumalangoy malapit sa balyena. Migration season ngayon ng mga balyena sa Australia. Sa isang festival sa British Columbia sa Canada, may mabigat na challenge para sa mga mag-asawa. Yan po yung mga mister, nagpapabilisan sa obstacle course habang buhat-buhat ang kanilang misis. Kanya-kanya silang strategy sa pagbuhat. Merong buhat sa balikat, si misis, ang ilan naman sa likod, habang iba, pabaligtad pa. Siyempre, dapat safe. Kaya naman may suot na helmet ang mga misis. Ang nanalo, binigyan ng beer na kasing bigat ng kanyang misis. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.